Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Biyernes na tayo ngayon ha. 20 ng Hunyo 2025. Sa ulo ng ating mga balita, 21 opisyal ng Pilipinas na na-stranded sa Israel na ilikas na patungong Jordan. Pangulong BBM nasa Japan para dumalo naman sa World Expo 2025. VP Inday Sara Duterte hindi natalo sa SONA ngayong taon ng Pangulong BBM. Maria Ressa at iba pang mga opisyal ng Rappler ay absuelto ng korte sa anti-dummy law case. 3 buwang fitness program para sa mga tabatsing-tsing na mga pulis nagsimula na. Department of Justice magpapadala ng technical divers sa Taal Lake para hanapin ang sinasabing 34 na nawawalang mga sabongero. LPA sa La Union nalusaw na easterlies, ITCC at localized thunderstorms magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. At para sa ating mga OFW na panay po ang padala ng remittance sa Pilipinas, ang palitan ng dolyar ngayong araw na ito ay 57 pesos per dollar. Magandang umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, nalusaw na ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa western part ng La Union ilang araw matapos itong mabuo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Yan man, patuloy na magpapaulan ang 3 weather system na umiiral sa bansa. Ito yung easterlies, intertropical convergence zone at localized thunderstorms. Nagbabalang Pag-asa sa mga residente, makararanas pa rin ng kalat-kalat na mga pagulan sa may posibleng pagbaha at landslides sa ilang mga lugar kabilang ang Cordillera Administrative Region, ang Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sorsogon, Caraga at Barm. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Nakasagi ng bata ang isang transport network vehicle service o TNBS sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Sa ulat, tumatawid ang isang 9 na taong gulang na batang lalaki ng masag-isyaan ng sasakyan dahilan para magtamo ng bahagyang sugat sa katawan. Ayon sa Airport Police, pumasok ang TNBS sa mga linya na nakalaan para lamang sa mga pribadong sasakyan. Tumanggi naman yung nanay ng bata na dali ng ospital sa anak sa kabila ng rekomendasyon ng pamunuan ng paliparan. Hawak na ng Land Transportation Office at NAIA Police ang driver ng sasakyan na posibleng maharap sa kasong paglabag sa batas trapiko. Nahaharap na sa kasong kriminal ang Transport Network Vehicle Rider na nagnakaw at nanggahasa naman sa kanyang naging pasahero. Nadakip ang suspect na si alias Michael sa ikinasang operasyon sa Cainta, Rizal noong June 16. Sa ulat ng National Bureau of Investigation NCR, June 15 nang mag-book ang biktima ng sasakyang minamaneho ng suspect sa pamamagitan ng isang riding app. Nakatulog umano ang biktima habang nasa biyahe, ngunit nang magising ito, nakaibabaw na sa kanya ang manyak na driver. Agad namang nakatakbo palabas ng sasakyan ng biktima, ngunit natangay ng suspect ang kanyang iPhone 16 at ibang personal na gamit gaya ng kwintas na nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Naku, mag-iingat ho tayo ha. Pero mabuti na lang ngayon, rehistrado yung mga ride-hailing na yan ha. Kinundina ng Department of Transportation ang pagkalat ng peking taxi pay rates na ginagamit ng ilang operator at mga driver ng taxi sa Ninoy Aquino International Airport.
Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi palalagpasin ng kanilang ahensya ang pagkalat ng peking taxi rate na may overcharge na singil sa pasahero. Babala pa ni Secretary Vince Dizon, sino mang empleyado ng gobyerno na mapapatunayang kasabwat sa mahal na paniningil at pagpapatupad ng peking taxi rates ay maharap din sa parusa. Matatanda ang una nang nag-viral ang driver ng maningil ito ng mahigit 1,200 na pamasahe sa isang pasahero mula NAIA Terminal 2 o Terminal 3 patungong NAIA Terminal 2 lamang. Again, ang pakiusap po natin sa mga taxi driver, ha? Yung mga sumasakay ho ng taxi, karamihan din po niyan, mga katulad lang ho din natin nagtatrabaho. Ha? Hindi po yan mga milyonaryo. Hindi po yan yung mga bigati na pwede ho ninyong pagsamantalahan ng kotongan nyo ng pero hindi rin ho katuwiran yun, ha? Diba? Mambibiktima kayo eh. Katulad lang ho din natin na isang kahig santo ka. Huwag ganon. Diba? Lumaban kayo ng patas. Hindi ho katuwiran nyo, magsamantala ka sa kapwa mo, ha? Kahit pa yan may kaya o wala. Pero higit na nakakarumal-dumal yung ginagawa niyong pag-aabuso. Ha? Lalo-lalo yung tinatanggihan nyo na sumakay. Pagka nakita nyo maraming bitbit, tinatanggihan nyo. Paano kung halimbawa ang sumasakay na yun, nanay nyo, magulang nyo, kapatid nyo? Di ba? At tinanggihan ng kapwa ho ninyo na nagtataksi. Ipinatigil muna ng Department of Transportation ang pangungulekta ng toll sa northbound segment ng North Luzon Expressway sa may bahagi ng Marilao. Kasunod dito ng insidenteng kinasangkutan ng isang overheight na truck na sumabit sa Marilao Interchange Bridge na nagresulta ng pagkamatay ng isang individual at 6 na sugatan, kabilang isang tanggulang na bata. Ipinagpapaliwanag na rin ng DOTR ang pamunuan ng LX kung bakit hindi sila dapat patawan ng kasong administratibo dahil kamakailan lamang ang bridge strike sa kaparehong lugar. Inatasan na rin ang LX Corporation na magbigay ng agarang tulong sa pamilya ng namatay, gayon din sa mga sugatan. Ipinagutos naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Transportation at Toll Regulatory Board na tiyaking mabibigyan ng kompensasyon ang mga motoristang naapektuhan ng aberya at papanagutin ng NLEX sa paulit-ulit nitong kapabayaan. Ibinasura naman ng Pasig Regional Trial Court ang paglabag sa anti-dummy law charges laban sa Rappler Chief Executive Officer na si Maria Ressa at 5 iba pang mga opisyal ng news website dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Sa 11 pahinang kautusan, inilabas ng Pasig RTC, kabilang sa mga ito sina Nico Jose Noliedo, Glenda Gloria, Manuel Ayala, Felicia Atienza at James Velasquez. Matatandang irekusahan ng prosekusyon ang mga ito ng pagpapahintulot sa Omidyar Network Fund, isang dayuhang korporasyon na makialam sa operasyon ng Rappler sa pamamagitan ng pag-i-issue ng Philippine Depository Receipt o PDR sa investment firm noong 2015. Kaugnay ng anti-dummy case sa kautusan ng Securities and Exchange Commission na nagpapawalambisa naman sa incorporation paper ng Rappler sa mga alegasyong nilabag nito ang constitutional restriction para sa dayuhang pagmamayari ng mass media sa pamamagitan ng pagbibigay umano ng PDR sa Omidyar. 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, mga mamis, pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunuto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi mancha based on tense at chocolate, mud and sembon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Habang kayo po ay naglalaba, gamit po ang Pride detergent. Siyempre, eto na ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng, magkano na ngayon? 9,000 pesos. Mahiwagang tunog.
Marami-raming Pride detergent din ang mabibili nyo nito pagka nagkataon. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-645. Sundin po ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Para sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, mamaya, tutok lang kayo mamaya magbibigay tayo ng malupit na clue sa ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Okay, bibitaw para madali huli nyo yung 9,000. Aba, si Lotlot de Leon, hindi na itutuloy ang kaso laban sa mga nagpakalat ng fake news sa namayapang inang si Nora Honor. Mas gugustuhin nyo sigurong patawarin na lang sila. Alamin natin ang detalye mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Noon ay napabalita na ididimanda ni Lotlot de Leon ang mga taong nagkalat ng malisyosong kwento sa superstar na si Nora Honor matapos na ito ay sumakabilang buhay. Well, hindi mo naman masisisi si Lotlot kung masaktan siya, lalo pa at ang kanyang ina ay sumakabilang buhay na at silang magkakapatid ay nagdadalamhati pa. Galit noon si Lotlot. Gusto daw bigyan leksyon ni Lotlot de Leon kung sino man yung mga taong nagkakalat ng fake news. Isa sa mga kaibigan ni Lotlot ang nakausap natin at tinanong natin kung kumusta na ang napipintuhong demanda ng naturang aktres. Mukhang hindi na raw itutuloy. Mas minabuti umano nitong si Lotlot na ipagdasal na lang yung mga taong nagkakalat ng fake news dahil alam naman nila at higit sa lahat na ito ay walang katotohanan. Tahimik na ang superstar. Minahal hindi lamang ng mga Pilipino, maging ng mga tao sa abroad. Kaya walang dahilan upang magalit pa ang angkan o itong mga anak ni Nora Honor. Bagkos ay nagpapasalamat sila na kahit wala na ang kanilang ina, ay patuloy pa ring buhay sa kanilang alaala ang nag-iisang superstar. Hindi tiyak, pero may tuldok na raw. Mukhang hindi raw itutuloy na ni Lotlot de Leon ang demanda at sa halip ay pangunawa na lang daw ang ibibigay ng aktres doon sa mga taong mahilig manira ng kanilang kapwa. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Maganda umaga, Pilipinas! Upang sugpuin naman ang lumalalang kaso ng ilegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga malalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado ba, kung lehitimo ba ang isang online gaming site bago sila maglaro o kaya ay magbayad. Regular na ina-update ng naturang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon sa PAGCOR Chairman at CEO na si Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan naman ang kanilang karapatan bilang mga manlalaro. Ang paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan bagamat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi naman nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang official website ng PAGCOR, www.pagcor.ph/PAGCOR-Guarantee. Yan na, huwag ho kayo magpapakawala basta-basta ho ng inyong pinagharapang pera para ho sa ganyang klase ho ng mga gaming activity. Binibilisan na at pinapalawak ng Pilipinas ang pagtatanim ng nyog sa agresibong pagtatangka at pangarap ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mabawi ang makasaysayang posisyon bilang top producer ng nyog. Ang titulong naagaw ng India ng halos 30 taon. Ang Pilipinas ang nangungunang exporter ng nyog at pangalawang coconut producer noong mga panahong yun.
Ang Philippine Coconut Authority na Policy Making Board at pinamumunuan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay tumatarget makapagtanim ng 50 milyong puno ng nyug sa loob lamang ng 2026. Isang dramatikong pagtaas mula sa orihinal na target na 25 milyon. Ang agresibong strategiya sa pagtatanim ay bahagi ng 5 taong programang inilunsad noong pang 2023 upang magtanim ng 100 milyong puno ng nyug hanggang 2028. Sa ngayon ay mahigit 8.5 milyon na puno nang naitatanim nitong 2024 at target ngang makapagtanim ng dagdag na 15 milyon bago naman matapos ang taon. Ang sabi nga po ni Secretary Laurel, ang initial na target para sa susunod na taon ay 25 million na coconut trees. Pero ang direktiba ho ng Pangulo, doblehin ito, makapagtanim ng 50 milyon puno ng nyug. Kaya't nakikipag-ugnayan na rin ang DA sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan at naglaan din ng sapat na pondo para mapabilis ang produksyon ng mga planting materials. Ang binagong strategiya ng PCA ay pinangungunahan ng malaking hakbang ng pagtatanim habang pinatataas ang produksyon ng 340 milyon ng puno ng nyug sa pamamagitan ng fertilization program. Saan kaya yun? Parang wala naman nakakarating sa amin. Kaming mga magniniyog, wala. Nga. Karamihan sa mga puno ng nyug ngayon ay matatanda na o bumababa na ang pamumunga ng hanggang 40 niyog na lamang sa isang taon at halos ikatlo mula sa dating hitik na pamumunga. Talaga? May fertilization program palang ganon? Kanino kaya idinadaan? Matanong nga ho yung mga kasamahan ho naming magniniyog sa Mindanao. Parang ala eh. Sige nga, doon sa mga Umaga, Pilipinas! Yung mga nagtatanim nga ng nyug dyan sa... Baka naman ako lang tatanga-tanga na hindi alam na meron ho ganang mga programa. Pero palagay ko, yung mga kapitbahay namin, sangkahig, santuka. Pero alam ho ninyo, ang ganda ng presyo ng kopra ngayon, ha? Ang ganda ng presyo ng kopra. Yun na lang, i-maintain na lang natin yung magandang presyo ng kopra. Ano ha? Namuhay naman kami ng matagal na, ilang pong taon na, ganun ho yung sistema, no ha? At least ngayon, gumaganda ang presyo ng kopra. Bakit ito kanyo? Nauubos sa magbibenta ho ng buko. At saka ngayon, hindi na ho binibili basta-basta ng kopra. Kung practical ka, halimbawa, wala kang landahan, wala kang pangluto, ano ha? Benta mo na lang ng buo. Diba? Kaya lang, tangay din yung bao, tangay yung bunot. Ang dami na byproducts ho ngayon mula ho sa bunga ho ng nyug, ano ha? Kaya nga, meron palang ganun. May programa. Talaga ha? May fertilization Di ba? Ilang beses na natin nakausap yung PCA dati, di ba? Ang sabi ng taga-Philippine Coconut Authority, pagka ganito ng height ng puno mo, pwede ka na lumapit sa PCA at bibigyan ka ng ayuda. Pagka ganito na, meron pa rin ayuda. Usawa na nyo, hanggang kwento lang yun eh. Hanggang ngayon, nga. Maganda umaga, Pilipinas! Dapat malaki yung... dapat nga ang tulungan yung maliliit na yung magniniyog eh. Hindi yung mga plantasyon. 3 miyembro ng komunistang grupo patay sa enkwentro sa Calamansig, Sultan Kudarat. Isang sundalo naman ang namatay. Detalye na balita mula kay Jun Di Bacota, Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam kayang Angel. Patay ang 3 teroristang komunista habang isang sundalo ang nagbuwis ang buhay sa naganap na enkwentro sa bahagi ng barangay Datu Andong, Calamansig, Sultan Kudarat. Sa impormasyon mula kay 37th Infantry Battalion Commander, Lieutenant Colonel Christopher Capuyan, nasa isang military operations ang kanilang tropa na makasagupa ang armadong teroristang grupo na pinamumunuan ng isang Eusebio Caranaso alias Agaw o Bricks. Umabot sa mahigit sa 1 oras ang palitan ng putok hanggang sa napatay ang 3 komunista na umano'y nahaharap sa samut-saring kasong kriminal tulad ng attempted murder at murder. Na-recover din ng tropa ng 37th IB ang 3 M16 rifles na gamit ng 3 komunistang napaslang. Habang sa ilalim ng command ni 603rd Brigade Commander Brigadier General Michael Santos, mas pinatindi ang pagtugis sa mga natitirang
miyembro ng komunistang grupo sa lugar habang binigyang disenteng libing naman ang napaslang na 3 rebelde bilang pagbibigay galang ng 37th IB sa karapatang pantao. Labis namang nalungkot at nagpaabot ng pakikidalamhati si 6ID and JTF Central Commander Major General Donald Gumiran sa pamilya ng sundalong nasawi. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Sokran. Maganda umaga, Pilipinas! Ed Hernandez, wala namang ganyang nakakarating sa Romblon. Okay. Meron na kaagad nag-responde. Kaya nga dyan sa Mindanao, kasi marami din ng mga nyugan dun eh. Ayan, baka naman may naranasan ho kayong ganyang klaseng ayuda ha. Sa totoo lang, ultimo nga pagbili ng asin, kanya-kanya eh. Parang alam mo Ray, yung mga planting material na sabi ng PCA bibilhin pag nako, develop naman kami ng nursery para kaming mga uto-uto, di ba? Sa awa na yung Diyos, ang lalaki na ng mga planting material. Yung ginastos namin para doon sa potting bag, wala, nalusaw. Ayan, ha? Yung ginawa namin para magandang appearance ng nursery mo, di ba? Di ba? Kailangan para bigyan ka rin ng magandang certification. Kasi yung mga planting material, galing din naman sa kanila. Sama ng Diyos, nagsinakihan na lang. Wala pa rin. Pero nakabuti din yon kasi yung mga humihingi sa amin ng planting material, binibigyan na lang namin. Ay, PCA, puro kay drawing, buisit kayo. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga taga Edmonton, Alberta, Canada. At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Zincan. Yan po isa Pangasinan, ha? Mga Santos, Yakabasan, Chikemin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. At magandang umaga din kay, si Ma'am Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Good morning po sa inyo, ha? At sa mga suki natin dyan sa New York. Ayan, ha? Sabi din ni Kamisha Ida Ramirez. Kamisha, saan yan? Wala din yan sa amin. Ayun, sabi ni Eddie Ponseca, ng Katubig, Northern Samar, pataasin na lang ang presyo ng kopra. Maganda ang presyo ng kopra ngayon. Yun nga lang, mahirap ding magpatuyo kung wala kang yung dryer. Amin ho naman, hindi naman mechanized. Manual din ho naman yung pagpapatuyo. Yung mga landahan namin, ang panggatong din nun, bunot. Humina ang halaga ng piso kontra dolyar. Pumapalo na ngayon ng 57 pesos per dollar. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, itong unang pinakamahinang halaga ng piso kontra dolyar sa loob ng 2 buwan. Sa palitan nitong Huwebes, natapisa ng 47 centavos. 47 sentimos ang lakas ng piso kumpara sa 56.98 per dollar noong Miyerkules. Ito na ang pinakamahinang halaga ng dolyar mula noong March 26 na umabot ng 57.37 per dollar. Inatasan na ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte at siyam na opisyal mula sa Department of Education at na Office of the Vice President na sagutin ang reklamo kaugnay ng manoy maling paggamit ng confidential funds. Sa kautusan, binigyan ng 10 araw ang Vice Presidente at iba pang mga respondent para magsumite ng counter affidavit at sagutin pati na ang salaysay ng saksi at iba pang mga dokumentong sumusuporta sa reklamo. Kabilang sa kasong kinakaharap ni VP Inday Sara ay plunder, technical malversation, falsification, bribery, perjury at paglabag sa saligang batas. Kalahating milyong pisong halaga naman ng iligal na droga na samsam sa 2 drug suspect sa Mountain Province. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH 41. Daimbag na bigang Romy. Dinakip ng mga operatiba ng PDEA Cordillera at Mountain Province PNP ang 2 drug personalities sa ikinasang anti-drug operation sa Barangay Mabaay, Bauco, Mountain Province. Magkasabay na ipinatupad ng PDEA at Mountain Province PNP ang search warrant laban sa 2 laborers. Unang nahulog sa kamay ng mga otoridad ang isang alias sa Brent, 29 anyos matapos makumpiskan ng 55 gramo ng Cebu na nagkakalaga ng 374,000 pesos. Drug paraphernalia sa kanyang bahay. Sunod na natiklo ang isang alias Holden, 33 anyos na laborer, nasamsam sa kanyang tahanan ang abot sa 5 gramo ng Cebu
na nagkakalaga ng 34,000 pesos. 15 milliliters ng hinihinalang liquid shabu, drug paraphernalia at isang caliber 45 pistol, bala at 7 rounds ng magazine. Ang mga suspek ay nasa custody ng PDEA CAR at sasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. To si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina. Maganda umaga, Pilipinas! 31 makalipas ang alas 4, kung merong pagkakaantalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi ang Kamara de Representantes ang may kagagawa nito. Ito ang sinabi ng House spokesperson na si Attorney Princess Abante. Tugon sa ulat na maaaring maantala ang impeachment trial dahil sa hindi umano tinanggap ng Kamara ang ipinadalang entry of appearance ng mga abogado ni BP Inday. Ayon kay Abante, walang tumanggi. Tamang proseso lamang ang sinunod. Sinabi pa nito na ang Kamara ay nakatupad na sa tungkulin na ipasa na nila ang articles of impeachment sa Senado. Nasa kapangyarihan na ng Senado na sumunod sa ang mga susunod na hakbang. Kung may pagkaantala, hindi ito galing sa mababang kapulungan. Sinabi ng Senate Impeachment Court spokesperson na si Attorney Reginald Tongol na ang pagtanggi umano ng Kamara na tanggapin ang entry of appearance ng legal team ni BP Inday Sara ang posibleng magdulot ng pagkaantala na naman sa paglilitis. Nananawagan siya sa kanyang counterpart sa impeachment court na wag namang lituhin ng publiko kaugnay ng entry of appearance. Pinabura naman ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Erwin Tulfo ang pagtawid ng impeachment case ni VP Inday Sara mula 19th Congress patungong 20th Congress. Ayon kay Senator Kiko, continuing body ang Senado kaya wala siyang nakikitang problema kung tatawid man ang impeachment sa susunod na Kongreso. Continuing body ang Senate, therefore the 20th Congress, as jurisdiction has been established and acquired sa 19th Congress, it will carry over to the 20th Congress. At ang tungkulin natin is to try and decide the case. Kung walang ebidensya o kulang ang ebidensya, hindi sapat, acquittal. Kung sapat naman ang ebidensya, conviction. So we have to go through the process. Kung meron silang ebidensya, ilabas nila at tayo ay magpapasya. Sa panig naman ni Senator Tulfo, sinabi nitong maraming Pilipino ang interesado sa kaso ngunit marami rin niya ang nagsasabing ito'y aksaya lamang ng oras. Stand ko here, hindi na lang sa Congress para ilatag at sa tao, di ba? Para mawala din yung agam-agam. I believe even the camp of the VP wants na, sige, we're ready, we'll fight. We're not hiding anything. Parang ganun yung message ng office of the VP. We have nothing to hide, so why? Ganun din ako, there's nothing to hide, then let's go. Let's go on. Muling pinalalahanan ng Kamara si Vice President Sara Duterte galang ang konstitusyonal na papel ng Kongreso sa proseso ng paggawa ng budget. Kasunod na naging pahayag nito na hindi na humihingi ng mas mataas na pondo ang Office of the Vice President para sa 2026 dahil hindi rin naman ito ibibigay ng mababang kapulungan ng Kongreso at upang hindi na mapahiya ang kanyang mga tauhan. Sinabi ni House spokesperson Attorney Princess Abante, maganda na kinikilala ni Vice Presidente ang kapangyarihan ng Kongreso sa pambansang budget. Ngunit binigyan din ito na dapat din ay isama ang pagkilala sa buong paggalang sa responsibilidad ng Kamara na suriin kung paano ginagamit ng kanyang tanggapan ng pondo ng bayan at hinga ng paliwanag ang mga ahensya na humihingi din ng budget. Noong nakarang taon, sa pagtalakay ng 2024 national budget, binawasan ng Kamara ang inisyal na 2.026 billion pesos na panukalang budget ng OBP at ginawa na lamang 733.2 million pesos. Isang bawas ng mahigit na 1.3 billion. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbabawas ay ang pagpapaalala ng publiko sa kahilingan ng OBP na 500 million pesos na confidential fund at intelligence fund. Nakatumbas naman ng halos 21% ng orihinal nitong panukala.
35 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis, amoy araw mas si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit na. Ayan sabi ni Mr. Humanklay, kahit tagal na po naming magniniyog kahit anino mula sa PCA ay wala naman. Nakakahiya naman sa PCA, hindi namin alam. Ako alam ko, kasi ni-interview ko sila dati. Kaya lang pagkatapos ng interview, nababati ko suot, namumura ako ng mga kaibigan ko. Sabi nila, pinapaniwalaan mo pa ba naman yan? Sa totoo lang, meron naman ho sila nung libreng binhi. Pero yung sabi nilang programa para bibilhin yung mga puproduce nating mga binhi, bibigyan ng certification, drawing. Si Kamisha ay taga-Albay. Sabi ni Kamisha, ngayon lang din ho namin narinig yan. Sabi naman ni Luisa, kami po dito sa Bicol matagal nang naghihintay. Ay, sus, may ginoong buhay talaga, oo. Magandang umaga din sa mga taga-Calamba, Laguna. 18 taong gulang na dalaga natagpong patay sa loob ng kanyang kwarto sa bayan ng Tubungan, Iloilo, kumpirmadong ginahasa. General Torre, ana na. Detalye ng balita mula kay Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. May nga aga, Jocelyn. Kumpirmado ginahasa ang 18 taong gulang na dalaga na natagpo ang patay at walang suot na underwear sa loob ng kanyang kwarto sa barangay Ingay, Tubungan sa probinsya ng Iloilo. Ito ay base sa isinagawang autopsy ni Dr. Owen Libakin, ang medical legal officer. Ayon sa kanya, may mahabang sugat sa kanang mata ang biktima na posibleng natamaan ng pintuan nang binuksan niya ang kanyang kwarto. May nakita ring gasgas sa tuhod ang biktima at 4 na pasa sa kanyang batok na pinaniniwala ang sinuntok habang nakatalikod siya. May gasgas din siya sa kanyang hita at baselang parte ng katawan. Dahil sa resulta ng autopsy, nag-coordinate sa pamilya ang kapulisan at 7 individual ang iniimbestigahan ng pulis sa pag-rape at pagpatay sa biktima. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat, Jocelyn. 38 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Baka may mga importanteng lakad ho kayo, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May 2 formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne, ayon po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH yan, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. At sa mga ganitong panahon na kinakailangan ho natin ng emergency kit, huwag nating kalilimutan, laging i-ready ang emergency kit with family alcohol. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 45 anyos na lasing. Natulog sa ilalim ng panghukay ng backhoe. Doon siya sa panghukay ng yung pangganon, yung pangkaret, naipit. Yan po'y sa Mabini, Pangasinan, patay. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chukamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masanto siya kabosan, Kuyang Angel. Patay ang isang 45 anyos na lalaki matapos itong maipit ng panghukay ng bako sa inaayos sa kalsada sa Mabini, Pangasinan, at dahil sa malubhang pinsalang tinamo ng biktima na isang 45 anyos na residente ng poblasyon Mabini, hindi na ito umabot ng buhay sa paggamutan. Sa ulat ni Mabini OIC Chief of Police Major Jade Magaraig, nagsasagawa ng pagbubuhat ng bato at lupa sa gilid ng ginagawang daan at na ikinakarga ng bako sa dump truck
truck upang dalhin sa ibang lugar. At bandang alas 10 ng umaga nagmerienda ang mga trabahador kasama ang bako operator na isang 28 anyos na binatang residente ng nasabing lugar. At alas 10:30 ng umaga bumalik na sila muli sa kanilang trabaho na hindi napansin na ang biktima umano na lasing ay umiga sa ilalim ng bako excavator at nang paandarin at paggalawin ng excavator ay naipit ang katawan ng biktima. Nadala pa sa paggamutan ito ngunit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Nangako naman umano ng tulong sa pamilya ng biktima ang kontraktor at may-ari ng bakho kaya't hindi na maghaharap ng reklamo ang mga naulila ng nasawi. Ito si Freddy Pajardo Aristarte Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Binigyan din naman ni Senator Bongo ang pangangailangan na magkaroon ng community-based prevention efforts laban sa lamok at mahigpit na pag-iingat ng publiko sa harap ng pagdami na naman ng kaso ng dengue. Sa ang pahayag ay ginawa ni Senator Go, ang chairperson ng Senate Committee on Health, kasabay ng pagdiriwang ng National Dengue Awareness Month ngayong buwan. Ginit ni Senator Go na ang maagang pagtuklas, coordinated barangay action at public education ay mahalaga sa pagkontrol ng mga lamok na nagdadala ng naturang sakit. Batay sa datos na inilabas ng Department of Health, mahigit na sa 110,000 na mga Pilipino ang nadala ng dengue sa kalagitnaan pa lamang ng buwan ng Mayo ngayong taon. Ayon pa kay Senator Go, hindi sapat na hindi dapat baliwalain ang dengue dahil kadalasan ay nagsisimula ito sa sibling lagnat na maaaring lumala kapag napabayaan. Hinimok din ng Senado ang lahat ng mga LGU at mga paaralan, mga pamilya, paigtingin ang preventive measures tulad ng fogging, cleanup drives at public information campaign. Ang mga pagkilos na niya na ito, ayon po kay Senator Go, ay napakahalaga lalo na sa panahon ng tagulan kung kailan dumarami at nanganganak, nangingitlog ang mga lamok sa mga lugar na may nakaimbak na tubig. Samantala, Masaya si Congressman Benny Abante. Ang sabi niya, this is a victory not just for me and the voters of Manila 6th District, but for the Constitution and the rule of law. Yan ang pahayag ni Congressman Benny Abante matapos lumabas ang desisyon ng Commission on Elections 2nd Division na ipinapawalang bisa ang proklamasyon ni Luis Joey Chua Uy bilang nanalo sa congressional race sa ika-6 na distrito ng Maynila. Ang pagdiskwalipika kay Uy ay nangangahulugan na si Abante ang nanalo sa nakarang halalan. Ayon kay Abante, malinaw ang sinasabi ng konstitusyon, tanging natural-born Filipino citizen lamang ang kwalipikadong maging miyembro ng Kamara. At ayon po sa mambabatas, ang ruling na ito ng COMELEC ay isang affirmation ng fundamental requirement at pangangalaga din sa integridad ng ating democratic institution. Sa desisyong inilabas ng COMELEC 2nd Division, sinasabi nito na si Uy ay nagbigay ng maling impormasyon sa kanyang Certificate of Candidacy nang ideklara siya bilang isang natural-born Filipino citizen. Pero napag-alaman ng COMELEC na si Uy pala ay at most a naturalized citizen at sa makatuwid ay hindi kwalipikadong tumakbo bilang kongresista sa ilalim ng Section 6, Article 6 ng 1987 Constitution. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga po sa mga taga-Quezon. Magandang umaga po sa ating mga magniniyog. Kayo ba dyan sa Quezon nakaramdam din ng tulong ng PCA? Nagtatanong lang, ano? Pero ang ramdam ho nila, yung pagtatanim ho ng kakao. Kasi yun talagang nakikinabang ho sila ng gusto. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay branda ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST.
Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Miami, Florida. Magandang umaga din po sa mga suki natin sa Calamba, Laguna. Mga magsasakang negosyante kumita na mahigit 3.5 million sa 4th Carp Negosyo Agrario Trade Fair sa Eastern Visayas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, mahupay nga agad Jimmy. Pumalo sa 3.5 milyong pisong halaga ang binta ng mga magsasaka na negosyante sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni DTI Regional Information Officer Antia Ivy Borbon Anchita. Ayon kay Anchita na ito na ang resulta sa sinagawang ika-4 na Carp Negosyo Agrario Trade Fair na sinagawa sa Robinsons, Maras-Maras, Tacloban. Mas mataas ang sales ngayon kumpara sa nakaraang taon. Marami ang bumili sa mga tinda ng mga magsasaka na gawa direkta mismo sa kanilang sakahan. May 57 na mga magsasaka ang lumahok sa naturang trade fair. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactosterine plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat capsule ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactosterine plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na mga dalubhasa na commander ng ating immune system at responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog, kaya pinalalakas po nito ang ating immunity. Nakatutulong yan para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre pagka magandang tulog, nalalabanan ang puyat, pagod at stress. Kung may mga concerns pa ho kayo tungkol ho sa paggamit ng ultabayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ulitin natin ha, 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa South Star Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, ang John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At para ho doon sa mga gustong bumili online, puntahan lamang ho ninyo yung ultabayo.shop. Meron pong QR code dyan. I-click po ninyo yun dyan at gamitin po ninyo yung code na Kuya Angel para ma-avail po ninyo ang 10% discount. Magandang umaga, Pilipinas! 10 mangingisda sa Northern Samar arestado ng maaktuhan habang nagsasagawa ng illegal fishing. Ano to, gumagamit na naman ng dinamita? Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. May buntag mo, Jane. 10 mangingisda naman dito sa lalawigan ng Northern Samar ang inaristo ng mga pulis dahil sa illegal na pangingisda. Ang 10 ay naaristo ng magsagawa ng anti-illegal fishing operations ang tauhan ng San Antonio Municipal Police Station. Ayon mismo sa report ng San Antonio MPS, naaktuhan nila ang di bababa sa 10 kalalakihan na illegal na nangingisda sa karagatang sakop ng bayan ng San Antonio. Lahat ayon pa sa report ng PNP ay nasa tamang edad at pawang mga residente ng Barangay Uson, Capol, Northeast Samar. Inaristo ang sabing mga mangingisda dahil sa paglabag sa Section 93, yung tinatawag na use of fine mesh net o lambat at illegal use of super lights of fishing light tractors ay mga pinagbabawal na pailaw habang nangingisda sa karagatang sakop ng San Antonio, Northeast Samar. Dinala ang mga ito sa impilan kasama ng mga ebidensya na nakuha sa kanila. Ayon sa PNP, patuloy ang kampanya ng PNP sa legal na pangingisda upang mapreserba at maprotektahan ang yamang dagat dito sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Action Radyo Katarman, RH34, Shane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. May buntag din mo, Jane. Maraming salamat. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Taipei, Taiwan. Magandang umaga sa Pilipino sa Hong Kong, sa Middle East, sa iba't panig ho ng mundo. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa mga suki natin dyan po sa Europa. Alam ba ninyo si Ines Veneracion nagtamo ng injury sa last day ng taping ng kanilang series sa isang TV network. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning.
Ngayong Biyernes na matatapos ang drama series ng GMA7 ng mga Batang Riles, pero nagkaroon pala ng minor accident na tinape nila ang mga matitinding eksena sa ending nito noong nakaraang Sabado. Nabagsakan ng mabigat na kahoy si Ines Veneracion at natamaan ang kanang kamay nito. Nagkaroon ng fracture sa may hinlalaki nito kaya nag-cut ang direktor dahil nakikita na sobrang nasaktan siya. Ang sabi pa ni Ines, dapat ay isusugod na raw siya sa hospital pero tumanggi ito dahil may mga 3 eksena pa raw siyang kukunan. Ayaw daw ng actress na maging cause of delay siya sa taping dahil alam niyang naghahabol sila for airing. Ang sabi pa ni Ines, hindi naman daw dumugo at namagagad kaya kinaya na lang daw niya kahit sobra siyang nasaktan. Ang ikinatuwa lang ng actress ay ang pag-aalaga sa kanya ng production staff na hindi naman daw siya pinabayaan. Pero ang sobrang bumilib si Ines ay ang kanyang co-actor na si Zephanie na talagang hindi raw siya iniwan. Heto pa ang kwento ni Ines Veneracion. Dito ko nga na-realize pag may mga ganyan, malalaman mo kung sino yung nandun sa tabi mo. Mag-aasikaso sa'yo, yung totoong may care. Iyan ang pahayag ni Ines Veneracion na sobrang na-touch nga sa ginawa sa kanya ni Stephanie. Ngayon ay nagpapagaling na si Ines kahit nahihirapan daw siyang magtrabaho dahil hindi nakakahawak ang kanyang daliri. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie! Maganda umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 4, hinimok na Malacanang ang mga pamilya na may miyembrong nalululong sa online sugal na lumapit sa PAGCOR. Ayon sa Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, agaran tutugon ng PAGCOR sa sumbong upang iban ang partikular nilang kaanak upang hindi na makapaglaro. Sa harap ito ng nauuso ngayong mga online na sugal tulad ng scatter na madaling ma-access sa pamamagitan lamang ng internet at ng mobile phone. At kung ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad pumunta sa PAGCOR para po maban ang tao na ito sa paglalaro. Kung kailan adik na, saka mo ibaban. Attorney Claire, ano ba naman yan? Ang pagsabihan po ninyo ang GCash. Ba't pinapayagan yan? Ordinary. Pinigil nyo ang Pogo pagkatapos ang pinalito ninyo Pigo. Di ba? Yung Pogo, ang naglalaro doon, yung mga foreign players. No? Walang Pinoy. Pinalit nila Pigo. Ang naglalaro, local. Hindi, kahit ordinaryo. Pagkatapos, wala ho itong pinag-iba doon sa isabong eh. Di ba natin, tinutulan ho natin yung isabong dahil nga sa ang nalulung dito, mga ordinaryong mga Pilipino, pinalitan nila ang Pigo. Ano nangyari? Philippine Internet Gaming Operation. Ano nangyari? Ang nalululong ho ngayon, ordinaryong mga Pilipino, mga bata pa nga yung iba. Samantala, tinirama kay Castro patuloy ang mahakbang ng PAGCOR at ng DICT para masawata ang illegal gaming sites. Isa pa yan, baka yung iba, mga illegal gaming operators. Ay, sus may Ginoo. Magpapadala ng technical diver ang Department of Justice sa Taal Lake para beripikahin kung totoo ang binunyag ng isa sa mga suspect sa pagkawala ng 34 na sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, kinakailangan ng technical divers para malaman kung totoo nga ang nasabing impormasyon. Sa kasalukuyan, patuloy ang case build-up at pinag-aaralan pa ang maraming bagay dahil mahirap niyang masalang ang kaso na hindi buo. Gumagawa rin na niya sila ng paraan sa Department of Justice para mahanap ang bangkay ng mga wawawala kasi nga walang corpus delicti. Bukas naman ang Department of Justice sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon at makatutulong sa kaso upang lumabas ang katotohanan. Sa lalim ng Taal Lake, yan nakikita ho natin na tuktok ho ng bulkan, tip ho yan. Oo. Pero yung lalim ho niyan, di ba? Kung gaano kataas ho yung mayon, baka ganyan din ho, baka mas mataas pa ho yung Taal. Handa naman si PNP Chief General Nicolas Torre III na pangunahan ang paghahanap sa mga bangkay ng 34 na sabungerong mahigit 4 na taon ang nawawala. Kasunod ito na ibinunyag ng isa sa 6 na suspect na manoy itinapon sa lawa ng Taal sa Batangas ang labi ng mga biktima. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo, welcome development ang report para sa pulisya.
kung yung ating kasamahan sa media ay pagtitiwalaan po ang PNP at makausap mismo natin itong witness po na ito at ma-interview natin, maituro niya ay ang PNP po, especially ang ating GPNP ay siya po willing na siya po mismo ang pumunta doon at alamin kung saan ba yung eksaktong sinasabi niya, kasi kung sinasabi niya na na-pinpoint po niya na sa Taal Lake po itong sinasabing pinaglibingan o pinagdanaan itong mga missing sa Bungero, it will be a challenge. Tiniyak din ng PNP na handa ang pambansang pulisya na bigyang seguridad ang suspect na lumantad bilang state witness para isuwalat ang kanyang nalalaman. Pero kahit na halimbawa sinabi niya, dito sa may lugar na ito, dito namin hinulog, ano ha? Paano mo pang makikita yun? Malamang natangay na rin yun kung saan pa, baka doon sa mas malalim na bahagi po ng lawa, ano ha? Magandang umaga po sa mga taga-Talisay, Batangas. Mayor Senny Mendoza, kamusta ka na dyan ha? Kamusta na yung mga tawilis natin dyan at mga maliputo? Magandang umaga din kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Justice Max, kumusta ka na? At saka kay Court Administrator, hindi na nga pala. Associate Justice Raul Villanueva ng Korte Suprema. May pumalit na bang Court Administrator kayo, no? Oo. Meron. Oo. Magandang umaga po kay Ambassador Harry Amping at syempre kay Kaandor Plato dyan po sa Bulacan. Kumusta na ho kayo? Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po kay Attorney Ran Mendoza. Saglit lang, Attorney Ran. At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Bulacan. Mga taga Santa Maria, Laguna, magandang umaga po. Ilulunsad ng Land Bank of the Philippines ang Agri-Ascenso Plus Lending Program ngayong araw. Gaganapin ito alas 11 ng umaga sa Kamaulan Ground sa Malaybalay City, Bukidnon. Layunin ng Agri-Ascenso Plus Lending Program na tugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka at mga mangingisda sa pamamagitan ng abot-kayang financing. Pangungunahan ng seremonya ni na Finance Secretary at Land Bank Chairman Raul Precto at Land Bank President at CEO Lynette Ortiz. Inaasahang nasa 1,000 mga magsasaka mula sa Bukidnon at mga kalapit na lawigan na makikisa sa kick-off ng naturang programa. Ayan, Kaya para ho sa mga taga Bukidnon, antabayan po ninyo itong event na ito ng Land Bank ngayong araw na ito. Magandang umaga, Pilipinas! At para naman sa mga suki natin dyan sa Central Luzon, tuloy pa rin yung alok sa atin na pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term. 5% lamang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ay ang proyekto ng Westchester Realty sa Nasibera Mabalacan, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kahit ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township ang maraming mga amenities katulad ho ng simbahan, eskwelahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo. At napakalapit lamang po nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Tawag na sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555 para po sa karagdagang impormasyon. Ang proyekto ito ng Westchester Realty, paunti na lamang ho yung supply, Kaya hanggat maaari, take advantage ho ninyo habang meron pang natitirang mga units. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas.
Axis Meg ng Santa Rosa, magandang umaga. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Biraca. Si Efraim Piloso po, nandyan po naman sa New Bataan, Davao de Oro. May buntag kaninyong tanan, kinuhang fitness coach ng Philippine National Police para sa training at workout ng mga overweight na mga police ang vlogger na si Rendon Labador. Kaugnay nito, nagsimula na rin kahapon ang 93-day fitness program ng Police Community Affairs and Development Group. Naglalayong gawing malusog, physically fit ang mga pulis. Lalong-lalo na daw po yung mga tabatsing-ching. Ito ay para maging epektibo ang mga pulis sa pagganap ng kanilang responsibilidad, lalo na sa paghuli ng mga masasamang loob. Yung kaya nilang tumakbo, manghabol ng mga snatcher. Unang payo ni Labador sa mga pulis, bawasan ang kanin bago sumabak sa training. Bago ganitang nagbabala na si PNP Chief General Nicolas Torre sa mga overweight na mga pulis na posible silang masibak sa serbisyo kung hindi makapagbabawas ng timbang hanggang sa susunod na taon. Mahirap nga bang magbawas ng timbang at ano nga ba ang epekto ng drastic na pagbabawas ng timbang? Abay, alamin ho natin yan sa mga eksperto, ano ha? Pero bago ho natin pag-usapan yan, ang talagang issue na gusto nating idulog dito po sa ating makakausap, yung pong mga sakit na dalaho ng pagpasok ng eskwela. Kasama na natin ang isa pong napakagaling na pharmacist bago ho ito naging abogado. Pero bahagi pa rin ho ng health program show ng pamahalaan ng ating mga kababayan, si Attorney Ran Mendoza. Attorney Ran, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga kung Angelos at sa tagapakinig ng DZRH this morning. Ayan, maraming salamat din sa mga efforts na ginagawa ng Theoxis Health Ventures na makapag-educate sa ating mga kababayan. Ayan ha. Number one, dito muna tayo sa issue ng mga lumalaganap ng mga sakit. Ano ho? Kadalasan may kinalaman sa ubot sipon, di ba? Ang dumadali sa mga bata. Usually, ano bang nagtitrigger dyan? Change lang ng weather? O merong kinalaman din po sa, anong tawag dito? Regimen o yung mga ritual na ginagawa ng mga magulang bago nila papasukin ng bata. Attorney Ran. Yan. Magandang tanong yan sa atin, kung kasi nga, nakikita natin nagkakaroon ng iba't ibang sakit lalo na pagpasok ng kabataan ngayon, no? Nagkataon summer pa. So ang actually tanong is may kinalaman ba ang init, may kinalaman ba ang summertime sa paglaganap ng iba't ibang sakit? Actually wala namang direct correlation. It's just that during summer, doon talaga nagkakaroon ng maraming activities ang mga tao, nagkakaroon ng paglabas at also mas maraming contact sa iba't ibang tao din. Ang iniiwasan ngayon kung ang bata nagbalik eskwela at mahinang immune system niya at mga klase niya, isa sa mga classmates niya may sakit, pwede siyang mahawa. Mm-hmm. Nangyayari lang nagkakaroon ng higher risk ng pagkakahawaan ng mga sakit-sakit dahil nagkukumpul-kumpul ang mga tao ngayong balik eskwela, lalo na masisikip yung mga classroom, nagmamadali yung mga tao, naglalaro, nagkakaroon ng contact through play, through skin, at nagkakaroon din ng pwedeng pag-transfer ng virus, bacteria sa bawat mga bata during balik eskwela. So, ibig sabihin, lahat ng mga opportunity na yon, opportunity ng opportunistic bacteria. Yes. Di ba? Yes. Kung nandun lahat yung Ricardo di ba? Galing sa bakasyon ng mga bata, nag-relax dito na imbis na ma-boost yung kanilang immunity, baka yung iba nakasagap ng kung ano-anong mga sakit, tapos magbabalik sa eskwela, makikahalubilo sa mga chikiting o mga klase nila, ayun, mas mabilis ang hawaan. Ayan, tapos yung iba papasok, walang pagkain, walang breakfast, Attorney Ran. Isa pa yun. Yeah. Ang nangyayari naman dyan nauusod, sabi ng DOH, uso din ang diarrhea
pag ang mga tuwing balik eskwela. Pag hindi kumakain ang bata sa bahay, for example, minsan sa school, sa labas ng eskwela, marami tayong street vendor. Hindi naman sa hinahamak natin ng mga street vendor, no? Pero kung nagkataon na hindi malinis yung mga pagkain na nabibenta sa mga iba't ibang tindahan at natipuhan ng ating mga estudyante, hindi sanay ang tiyan, hindi maganda yung immunity, yan pwede magka-diarrhea, no? So kung hindi nag-prepare yung magulang ng food at hindi niya alam kung saan bumibili yung anak niya ng pagkain pagbalik sa eskwela, kung hindi sa school binibili, pwede magtamaan ng diarrhea rin ng bata. Kaya nga po, sasabihin ng mga magulang, alam na namin yung pinag-uusapan yung yan ni Attorney Ran, ano ha? Ang dami-dami namin mga chikiting. Paalala lamang po ito, ano ha? Lalong-lalo doon sa mga nakakalimot na ayaw gumising ng maaga para mag-prepare ng baon ng kanilang mga chikiting, ano ho? Tapos bibigyan ng pera, bili ka na lang doon. Yun ang kadalasan nagiging problema. Kaya bahagi po itong mga rituals na ito, itong mga practices na ito sa paglaganap po ng mga sakit, lalong-lalo sa kabataan, ngayon pong panahon ho ng, ng pasukan. Ano? Kaya nga, sabihin nun yun, siramplaka tayo rito, pero mas mahalaga na pong pinapaalalahanan ho kayo. Ano, ha? Kaya nga po, ang bottom line ho nito, mababa ang immune system natin kapag tayo po ay nagkakasakit. Ngayon, Attorney Ran, sabi natin, i-boost ang kanilang immune system. Natulog ng maaga, di ba? Tama naman ang pagkain, ano ha? Kaya lang, syempre, kailangan pa rin natin ng immune booster. Available na ba? Meron na ba tayong lumabas na ba yung yung certification from anong tawag dito? Lumabas na ba yung sa FDA? Pwede na tayo per bata. May bagong packaging na tayo, Kong, no? So pwede tayo sa mga bata 3 years pataas. 3 years old actually, pataas. Kong, okay. Tama ka, Kong, kasi hindi naman natin ang pinag-uusapan natin dito is alam na ng mga magulang na nagkakasakit ng mga bata pagbalik sa eskwela, nagkakaroon ng sore eyes, pwedeng mahawa ng chickenpox, ng measles. Alam natin yan. Pero kung ang point natin is ang magandang balita sa mga magulang na may iba pang paraan para protektahan ng ating mga anak pagbalik sa eskwela than the usual. Kasi ang magandang balita sa mga tagapakinig natin, nakapasok na sa Pilipinas ang first and innovator postbiotic na galing sa Japan na may 17 human clinical trials na napatunayan na pinapaigting ang immune system kasi kumpara sa ibang supplements, no, ang ginagawa ng Ultabio is to activate 4 types of immune cells. Not 1, 4 na immune cells for quick acting and long acting. Nagkaroon ng study ang isang Japanese company sa Japan at Vietnam at tinignan kung ang active ingredient ng Ultabio ay nakakatulong sa immune system ng mga bata at nakita nila na naiiwasan ang flu, diarrhea, pagkakasakit, even contagious respiratory diseases, nababawasan by up to 2/3, no? 67% nababawasan, 67% ng mga bata na hindi nagkakaroon ng sakit because umi-epekto sa kanila yung active ingredient ng Ultabio, which is Lactococcus lactis plasma strain. Ito lang po yung magandang balita natin sa mga magulang natin na mas kampante kayo pag pumunta yung anak nyo sa school, hindi maiiwasan, may classmate yan na may sakit, mas protektado yung anak nyo kasi meron tayong scientifically proven first and innovator postbiotic sa Pilipinas na talagang patataasin ng immune system ng anak nyo para hindi siya mahawa ng sakit sa mga classmates niya. Pero hindi dahil ito po pwede sa 3 years old, hindi nyo na pababakunahan yung inyong mga anak, ha? Pabakunahan nyo pa rin, napaka-importante pa rin po ng pagbabakuna. Ang sinasabi lang natin, lahat po ito, yung tamang nutrisyon, tamang tulog, tapos Ultabio, tapos bakuna. Ito ho, mga proteksyon ng ating mga chikiting laban po sa sakit. Ayan, ha? At least klaro tayo. At available po yan. Mamaya, babanggitin natin kung saan ho yan available. Ano, ha? Pero kung kayo, mamaya, may mga katanungan pang gustong idulog mula po sa mga eksperto, bigay ko na yung number. Ilista nyo na. Para mamaya, pagkatapos ng usapan
kausap namin ni Attorney Ran, po pwede na kayo mag-text 0917-110-6580. Ulitin natin ha, 0917-110-6580. Another issue, Attorney Ran, pasensya ka na, ito 2-in-1 na kita ngayong umaga. Ano ba ang epekto ng drastic na pagre-reduce? Kasi yung mga pulis ngayon, siyempre, may iba malalaki dyan, malalaki ang malalaki tiyan. Sabi ko naman, hindi naman malaki tiyan yan. Actually, yan ho ay dibdib bumaba, nagpapahinga lang. Yan ha. Tapos isang tapik mo lang ganun, pak! Babalik ulit. Dibdib na ulit. Kaya lang, mahirap huminga. So, ano ba ang anong epekto pagka drastic yung ginagawa mong pagbabawas ng timbang o pagbabawas ng iyong mga bilbil? Ayan, diretsuhin na natin, Attorney Ran. Ano yung epekto at saka ano yung tamang regimen? Kanin lang ba talagang babawasin mo? Yan, no? Doc, Kong, no? So pag nag-uusap tayo ng diet or at least weight loss, kalimitan maririnig natin sa ating mga doktor, mga healthcare professionals that it really requires discipline and consistency at kung maaari, hindi siya rapid weight loss. Kasi bakit? Losing more than 1 to 2 pounds or 0.5 to 1 kilo a week, medyo hindi siya safe sa mga karamihan ng tao kasi pwede kang magkaroon ng quick muscle loss tsaka water and bone density. Ano bang nangyayari, no? Akala natin pag nag-crash diet ka tapos mega exercise, akala natin fat yung natatanggal. Mababawasan ka nga ng timbang. Mabilis yan. Ang hindi mo alam, ang nawawala sa iyo, tubig at saka muscle. So, babalik din, no? Kasi hindi siya consistent. Pag nagkaroon ka pa ng quick, what we call this rapid weight loss, no? Yung medyo talagang excessive weight loss just to comply, pwedeng kang magkaroon ng gallstones, gout, fatigue. Yes, nagkakaroon ng deposits pag nagkakaroon ka ng rapid weight loss. So, yan yung iniiwasan din natin. Kaya, it's really all about discipline in moderation. Kasi po, ang reduction in weight is a lifestyle. Itingnan natin to as part ng buhay natin. Hindi siya for 6 months lang. Itodo natin, mawala ng weight. Tapos after nun, okay na, big kain ka na naman. Wala na namang exercise. What we need to understand is wala pong shortcut for health, especially sa weight loss. Kasi ang dapat tinitingnan dyan, anong mga habits ang nagawa, anong habits ang na-form ng isang tao para ma-maintain niya yung lifestyle. Kasi otherwise, kung nagkaroon ng biglang pagbabago yung composition ng katawan natin, ayan na, pwede ka nang magkaroon mga gallstones deposits, gout, kasi magkakaroon ka ng change in blood composition, pwedeng mag-crystallize agad yan sa blood mo, then it can be a possible health concern sa atin. Ganun pala yun. Pagka big drastic yung ano mo, bakit nagtitrigger ng kidney stone? Attorney Ran? Ba't nagtitrigger ng gallstone? Pag nagbabago tayo ng diet natin at nagkakaroon tayo ng exercise agad, no? Ang sabi ng ng healthcare professionals, yung being overweight and obese, no? Can trigger gallstones. Ano ba yung nangyayari? Kasi there are several concerns or factors that may raise yung pagkakaroon natin ng gallstones after weight loss. Number 1, before your weight, baka meron ka ng low-calorie diet. Tapos yung deposits galing yan sa pagtanggal ng fat, muscles mo sa katawan, no? Ang nangyayari dyan kasi, nagkakaroon ng deposits, yung byproduct ng muscle and weight loss natin, nagkakaroon siya ng release ng gallstone crystallization sa blood na pwedeng magkaroon ng deposit. So yun yung iniiwasan natin kasi kung boss parang bigla mong tinodo yung release ng metabolic byproduct ng weight loss sa dugo mo kasi ang bilis eh. Diba? So magkakaroon siya ng high concentration during rapid weight loss. So hindi lang pala kanin. Sabi kasi bawasan mo lang yung kanin, malaking bagay na. So dapat pati kanin drastic lang din. Hindi drastic yung pagbabawas mo.
Kung ano yung nakasanayan Yes. ng sistema mo, unti-untiin mong bawasan. Oh. Yes. Ay, kasi yung iba biglang aayaw na ng kanin eh. 'Di ba? Sasabihin nila, hindi, ayaw ko nakakain, magpo-focus na ako sa gulay. Mahirap din pala 'yon. Oh, okay. Eh, Attorney Ran, magbababad na lang ako sa sauna para lagi akong papawisan. Okay ba 'yon? Hindi. Kasi nga ang nawawala sa atin sa sauna, Kong, is tubig. Tubig Diba? lang. Hindi naman fat. So, kaya yung mga tao nagkakaroon ng what we call yo-yo weight loss. Oo. Bigla, uy, ang payat mo na after 2 months ng sauna, hindi kumain ng kanin, nag-exercise ng bonggang-bongga, tinodo, uy, ang payat mo na. Thank you, flatter, di ba? Tapos kala natin, pwede na ako magbalik sa normal. Biglang babalik yung weight kasi ang gagawin ng katawan mo, magre-retain na siya ulit ng tubig kasi normal na eh. What we need to understand about our body, Kong, no? Matalino yung katawan natin. There is what you call homeostasis. Pag nagkaroon ka ng crash diet, ang sasabihin ng katawan mo sa sarili niya, ay nako, taggutom. Kailangan kong ibaba yung metabolism ko kasi walang pagkain. So ang mangyayari lang sa'yo, bababa ang metabolism mo kasi magtitipid yung katawan mo ng calorie consumption kasi ang iniisip niya, taggutom eh. So mag-a-adjust siya. Bababa yung metabolism mo, yung consumption ng calorie mo, magiging bababa energy mo to reserve energy. So yung kinakain mo, titipirin niya ng katawan para hindi niya mag-spend, mawawalan ka lang ng energy. So kaya ang sabi talaga, hindi sustainable ang rapid weight loss. Pagkatapos ng ilang buwan, return sa normal ka, kahit hindi excess yung kinain mo, ang gagawin ng katawan mo, magka-catch up lang. Okay na, pwede na ako magtago ng tubig, pwede na ako ang babawasan ang tatanggalin ng katawan mo during rapid weight loss at hindi ka nagka-crash diet ka, hindi taba, muscle. Kasi gusto niyang magtipid ng energy. Okay. Ang babawasan niya muna would be muscle. Kaya kung kayo ho ay papasok sa mga weight loss program, kumonsulta ho kayo sa doktor, ha? Huwag sa vlogger. Ayan, ha? Kumausap ho kayo ng doktor, huwag sa vlogger. Na yun, at least klaro yun, ha? Para mapaalalahanan ko yun ng tamang regimen. Ano ho? Kasi baka mamaya kung saan-saan ho kayo kumonsulta dyan, nakita nyo lang physically fit. Gayahin natin yun. Hindi ho, porket pwede sa kanya po, pwede na rin ho sa inyo. Ayan, ha? Dapat, tama, consistent ho kayo dun sa gagawin ho ninyong pag-weight loss, ano, ha? Ay, nako. Hindi daw po... Pwede tayong mag-consult sa ating mga nutritionist. Yan, maganda talaga yung mga diet nila. Incidentally, nakikinig sa atin ngayon si Ma'am Virgit Buena, chairperson ng PRC Board of Nutrition, kasama si Ma'am Joy Benviaje at Doc Akdepa. Ang mga nutritionists natin, pwede nating lapitan para magkaroon ng mas magandang dietary regimen na sustainable and safe for us. Ayan. Yung hindi crash diet. Ayan. Si Attorney Ran po, bago naging abogado, ay isa pong pharmacist. Ayan. At ang inaaral ho nila ay epekto ng iba't ibang mga ipinapasok natin sa ating katawan. Ayan, ha? Para lang humas maintindihan ng ating mga kababayan. Anyway, kung may mga concerns pa nga ho kayo, bahagi pa rin ho ng mga programa pangkalusugan po ng Tiyong Health Ventures, ay sagutin ang inyong mga concerns. Mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Ayun, ha? Basta simple lamang ho yan. Ano man po ang gagawin nating pagbabawas ng timbang, ikonsulta ho natin sa kinauukulan. Ikonsulta ho natin sa doktor. Ha? Nang sa gayon, magabayan tayo. Attorney Ran, thank you for joining us this morning. Ingat po kayo. Magandang umaga. Ayan. Thank you. Ayan, ha? Kaya muli, para ho sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga pulis, baka mamaya sa kagustuhan ninyong manatili sa pwesto, gumawa kayo ng drastic na mga hakbang. Naku, hindi ko na itanong. Kung pag na lang, punta na lang ako sa magaling na Surihano, magpabawas na lang ako ng bilbil. Magpalay po na lang ako. Baka hindi rin gano'n. Kasi mahirap din. Gano'n ba katagal ang recovery pagka nagpapalay po sa aksyon? Diba? Ayun, talagang binabawas yata doon, taba. Tapos yung iba, ipinadadagdag nila sa kung saan bahagi ng kanilang katawan na salat. Ipinalalagay sa dibdib, pinapalagay sa puwet.
Basta ako, hindi nyo ako makukumbinsi ng ganyan. Bakit? I love my body. Maganda umaga, Pilipinas! Saka sabi ko nga itong akin dito, itong babaan to, hindi naman to bilbil eh. Dibdib to. Nagpapahinga. Bumaba lang. Kaya lang, loko to eh. Ginanahan masyado magpahinga, ayaw nang umakyat. Hindi, kailangan din ho talaga ng exercise, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna. Meron pong 30 kilong syabong na-recover sa Naik, Cavite. Nandun si Raymond Dadpas. Flash Report. Flash Report! RH28, Raymond. Kuya Angel, 30 kilo ng shabu ang na-recover ng mga tawan ng Naik Municipal Police Station sa lalawigan ng Cavite. Ito ay hindi sa dagat kundi sa isang bakanting lote sa isang subdivision. Sa report ni na Police Executive Master Sergeant Allen Padilla kay Police Lieutenant Colonel Resty Soriano, ang Chief of Police ng Naik Municipal Police Station, nagpapatrolya sina Patrolman Robert Ian Benter at Patrolman Harold De Jesus sa Friendship Road, Barangay Sabang, Naik, Cavite kaninang alas 2:10 na madaling araw nang tawagin sila ng security guard na si Jefferson Pausal sa nakita nilang green suitcase na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu. Ito ay sa Block 32, Lot 7, Pasinaya Home Central, Barangay Sabang, Naik, Cavite. Nang buksan ito ay nakitang naglalaman ng 30 kilo ng shabu na nagkakalaga ng mahigit 40 milyong piso. Sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Ronald Abalos ay may nakitang CCTV camera sa lugar kaya pinaniniwalang sadyang ibinagsak ito at may pipick up na sangkot sa bentahan ng illegal na droga. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga tawan ni Lieutenant Colonel Soriano kung sino ang nasa likod ng kargamento ng shabu. Sakto ito sa change of command ngayong araw sa Regional Director ng Police Regional Office Calabarzon. Mula kay Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas ay papalit sa kanya si Police Brigadier General Jack Wangki bilang Regional Director. Si General Lucas ay inilipat bilang Deputy Regional Director for Administration ng NCRPO. Ito si RH28, Raymond Dadvas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Flash Report. Flash Report! 20 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kung kayo po may mga importanteng lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Ang family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 523. Umaga, Pilipinas! Alas 5:30, si Benny Estareja ng Pag-asa. Kasama na natin. Benny, good morning. Yes, good morning po, Sir Angel. Sa ngayon po, wala tayong minomonitor na bagyo or low pressure area sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao dahil pa rin sa ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Asahan yung mga minsang malalakas na ulan sa Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, gayon din sa mga probinsya ng Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at maging ang lalawigan ng Palawan. Dito naman sa Aurora and Quezon, patuloy pa rin po yung mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms dahil pa rin yan sa easterlies. Affected din ang easterlies ang natitirang bahagi pa ng Luzon and Visayas, kabilang ang Metro Manila. So ibig sabihin magiging mainit pa rin po at sasamahan pa rin ng mga pulupulong mga pag-ulan at mga thunderstorms na nagtatagal usually ng 1 hanggang 2 oras. For Metro Manila, temperature 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 17 to 25 degrees. And we're not expecting naman na magkakaroon tayo ng gale warning or mga sea travel suspensions sa mga susunod na araw. Yan man ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center na Pag-asa.
Benny Estareja, magandang umaga po. Maraming salamat, Benny. Ingat-ingat sa mga suki natin, sa ating mga kababayan. Laging magbawa ng proteksyon laban po sa ulan at i-boost po natin ang ating immune system para may pananggalang ho tayo sa mga sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga muli sa mga taga-Quezon at mga kababayan natin pabalik ho ng Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga nagbabalak magpasalubong. Huwag na po imported na tsokolate. Tangerine chocolate po. Yan po produkto ng ating mga magnaniyog, ng ating mga magsasaka di po sa lalawigan ng Quezon. Gawang lokal, but taste and looks global. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 at may mahigit 10 variants yan. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin, ipagmalaki sa ating mga kapwa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, ang mami pala ni Ma'am Au Juan at saka ni Ate Emma Sumo ay nagdiriwang ng kanyang 98th birthday ngayong araw na ito. Ma'am, happy birthday po sa inyo, ha? Nanay ni na Emma Sumo at saka ni Ma'am Au Juan. Ayan, ha? Ay magandang umaga din kay Ma'am Dottie Molino dyan po sa Kinapawan City. Bagong hepe ng NPD, formal na ang uupo ngayong araw sa Kamanaban. Itali mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Buntaga, Kuya Angel, formal ng uupo kayong araw ang bagong hepe ng Northern Police District na si Director Brigadier General Arnold Abad na nagagaling naman ng National Training Institute. Makarangay sa gawa kahapon ng hapon ang turnover ceremony na pinangunahan mismo ni NCRPO Chief of Brigadier General Anthony Babaren. Pinalitan ito si Police Brigadier General Joselito Ligan na nalipat naman sa PO1. Kabilang doon sa 20 na may ranggong Police Brigadier General na tinamaan ng bala sa ng PNP. Wala nang pinalitan ng 3 chief of police ng Caloocan na butas sa Valenzuela dahil hindi nakatugon doon sa 5 o 5 minutes response sa programa ng PNP. RS-23, ito kinagulat sa Disa Resora sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. 6 pang opisyal ng gobyerno ang mananatili pa rin sa kanilang pwesto. Yan ay makaraang hindi tanggapin ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang courtesy resignation. Kabilang sa mga naturang opisyal na na-retain ay sina GSIS President Jose Arnulfo Wick Veloso. Congratulations sa PGM Week, ha? Land Bank of the Philippines President at CEO Lynette Ortiz, Development Bank of the Philippines President at CEO Michael De Jesus, National Irrigation Administrator Eduardo Eddie Guillen. Ito naman talaga performer tong mama, ha? Philippine Charter Statistics Office General Manager Mel Robles at Philippine Health PhilHealth President at CEO Emmanuel Mercado. Ilan naman sa mga opisyal ang tinanggap ang courtesy resignation, kinabibilangan ni na Presidential Advisor on Military and Police Affairs Roman Pelix at Philippine National Oil Company Renewables Corporation President at CEO John Arenas. Ito yung latest tanggulo kay Dragon Lady. Mukhang nasa upper hand daw ngayon si Dragon Lady kung ang pag-uusapan lakas ng bulong sa hari at reyna ng palasyo ng Malacanang. Matapos sa matagumpay na pagpapatalsik nito at pang-iintriga sa mga nagtatrabahong miyembro ng gabinete ng Pangulong BBM, napanatili naman yung ilang mga non-performing cabinet officials na nagbaw at may mga committed na projects daw. Ayan, ha? Target naman ngayon ito na pilayin yung mga opisyal na trusted ni Code 1, at maging yung mga nasa inner circle. Ayan. Kaya naman pala sinipa without any reason si PLLO Secretary Dong Mendoza para mawalan nga daw po ng backbone si Sap Anton Lagdameo. Ayan, ha? Ang next na gusto doon nitong mawala sa eksena yung mga USEC at saka yung mga second in command ng ilang mga retained cabinet members na hindi niya kayang ipasipa o ipatanggal. Ayan, ha? Para ang diskarte daw divide and rule. Lupit ni Dragon Lady, ha? Kayang-kaya niyang paikutan yung super trusting na mag-asawa sa kanya. Nako, mag-iingat kayo mahal na Pangulo.
Matindi palang dumiskarte si Dragon Lady, ano ha? Pati daw yung papalit kay Ombudsman Sam Martires, nakakamada na. At pangsindak dun sa mga opisyal na ayaw sumunod sa kanya. Lagot kayo pag upo ng bagong ombudsman. Iisa-isahin ko kayo. Ayan. Talagang dragon ang dating. Ano, ha? Kaya naman pala pati yung mga astig na general at mga colonel na gustong lumusot sa Commission on Appointments, dapat may appointment muna sa kanya para assure daw ang basbas ni Haring Bongards. Ayan. Kahit bading ka pa. Napupwesto. Ayan, ha? Kaya pala yung general doon sa Air Force nasabit ngayon sa di ba? Tirahin ba naman yung dalawang sarhento? Not one but two. Ay nako, mahal na Pangulo, mag-iingat po kayo. Maganda umaga, Pilipinas! Malacanang hindi nakikitang makakaapekto sa OFW remittance ang gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Walang epekto sa remittances ng overseas Filipino workers ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sinabi ito ni Palace Press Officer Claire Castro batay sa impormasyon mula kay Department of Finance Undersecretary Maria Lualhati Choseco. Ayon kay Castro, binanggit ni Choseco na batay sa tala noong 2024, 0.03% lang ng kabuang OFW remittances ang nanggagaling sa Israel at Iran. Pero nagbabalaan niya ang opisyal na kung lalala ang gulo at madadamay ang iba pang parte ng gitnang silangan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa overall remittances ng OFWs. Napag-alam mga abot sa halos 30,000 ang mga Pilipino sa Israel na karamihan ay caregivers habang nasa higit 1,000 naman ang mga Pilipino na nasa Iran. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Mandatory repatriation dapat nang ipatupad sa mga lugar na apektado ng missile attack. Yan ayon kay Senator Risa Anteveros. Detalye na balita mula kay Raymond at pa sa RH28. Raymond, good morning. Ngayon pa lamang ay dapat magpatupad na ng mandatory repatriation sa mga kababayan nating overseas Filipino workers na apektado ng missile attack sa pagitan ng Israel at Iran. Ito ang panawagan ni Senador Risa Hontiveros kasunod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Hontiveros, habang ginagawa ang mandatory repatriation ay maghanda ng mga ahensya ng pamahalaan dito sa Pilipinas. Ito ay para tanggapin ng mga OFWs na magbabalik bansa, ihanda ang reintegration programs, livelihood assistance at psychosocial support. Dapat matiyak ng pamahalaan na walang Pilipinong maiwan sa away ng Israel at Iran. Sa panig ni Senador Jingo Estrada ay pinayuhan ng ating mga kababayan na apektado ng kaguluhan na konektado sa Philippine Embassy sa kanilang lugar. Ito ay para sa mga safety updates, advisories at para agad makahingi ng tulong sa oras ng emergency. Kaisa din si Estrada sa mga naniniwala ng mga OFWs na uuwi ng bansa ay dapat may nakahandang livelihood assistance dahil bigla silang mawawalan ng hanap buhay. Sabi ng senador, may mga nakahandang programa ang OWA, ang Department of Labor, ang Department of Trade and Industry at ganoon din ang TESDA at maging ng mga local government units para matugunan ang pangailangan ng mga OFWs upang makabangon at makapagsimula muli, kapiling ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas. Ay, take a birthday nga pala ngayon ni Boss Merong, si Boss Roque Ramirez. Binabati ka ng Class Mapitagan, ng mga poging Mapitagan, Class 18 ng PMA. Magandang umaga po kay Boss Roque Ramirez. Boss Merong, happy birthday. Magandang umaga din siyempre sa Midnight Singers natin. Huwag natin kakalimutan yung ating mga Midnight Singers na maaga laging gumigising dyan po sa San Diego, California. Tita Linda, si Tita Cora, si Ma'am Lloyds, si Boss Art, si Boss Manny, and the Debonair Junior Bao of Cavite. Maganda umaga, Pilipinas.
Abol natin ha, baka gusto nyo manalo pa ng premyo sa ating mahiwagang tunog. Ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Basta't ang isang item natin ginagamit pagkatapos nyo maglaba gamit ang Pride detergent, nagagamit din yan pagkatapos. Mahiwagang tunog. Isang bagay na isinasabit. Yan. Ano kaya ang bagay na sinasabit? Hindi pwede palang isabit. Pwede namang hindi mo isabit, pero pwede rin isabit. Ano ha? Ay, nako. Yan, doon sa mga sumasabit, ha? Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6.5. Sundin ang tamang format po ng pagte-text sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At sa mga sasagot online, kinakailangan meron kayong sharer badge. 41 na makalipas ang alas 5 ng umaga. 45 na makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po na madalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas may enjoy natin ang mga benepisyo. Ha? Ano nga bang ultabayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactosterine plasma. Daling po ito sa Japan, mahabang clinical trial po ang pinagdaanan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactosterine plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system at nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan. Habang tayo po ay natutulog, pinalalakas po ang ating immunity. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, tawag ho kayo sa text lang 0917-110-6580 para mas maraming ma-accommodate ng mga tanong. 0917-110-6580. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At available po ito sa South Star Drug, Mercury Drug, HB1 Plus, John's Pharmacy, Amesco Drug, at Curamed. Yan din sa Amesco pala. Yan. Ang ultabayo po ay halal certified at saka yun nga po, ito nga po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Kung kayo po ay gusto mag-avail doon sa 10% discount, i-click po ninyo yung QR code na meron po dyan sa ultabayo.shop. Gamitin po ninyo yung code na Kuya Angel. Flash Report. Flash Report! Mga estudyante, may 50% per discount sa LRT 1, 2, and 3. Nandun yata si Secretary Vince Dizon eh. Nandun din si Bal Gonzales sa Rich May. Bal, good morning. Ay, good news ito, Kuya Angel, dahil itinaas na nga sa 50% ang discount sa lahat ng estudyante sa LRT 1, LRT 2 at MRT 3 simula ngayong araw, June 20. Ay kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pag-aani ng buhay ng mga estudyante sa pamamagitan ng murang pamasahe. Ang 50% student discount ay applicable o maring mabail ng mga estudyanteng naka-enroll sa postgraduate studies at paggamit sa train line sa araw-araw kahit Sabado, Linggo man, maging holiday. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayos yan pati postgraduate pwede mag-avail. Estado ng Internal Security, tinalakay ng Armed Forces of the Philippines, PNP at Coast Guard. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Morning, pinagpulungan Kuya Angel ng mga pinuno ng militar, police at Coast Guard ang pagpapaigting sa synchronized na pagtugon sa mga banta sa pambansang seguridad. Ito ay sa ika-4 na National Joint Peace and Security Coordinating Center meeting na isinagawa sa Camp Aguinaldo. Kabilang sa mga tinalakay ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at PNP Chief Police General Nicolas Torre III ay ang paglulunsad ng Joint Interagency Exercise sa pagitan ng AFP at PNP. Nakapaloob ito sa Letter Directive 01-25 na isa sa mga dokumentong nilagdaan sa naturang meeting. Palibam dito, pinirmahan din ng AFP, PNP at Philippine Coast Guard ang mga resolusyong nagpapatibay sa deklarasyong natalo na ang iba't ibang communist terrorist group at local terrorist group formations. Present din sinasabing pulong si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. 48 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, magandang umaga din sa mga taga-Binangonan ng Rizal. At doon sa mga kalapit na mga bayan, check ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project dyan po naman sa Binangonan ng Rizal. Tingnan daw po ninyo yung kanilang newest model na townhouse, yung Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na meron 2 hanggang 3 bedrooms.
Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Yan po yung tinatawag nilang luxurious living but affordable housing. Kaya kung halimbawa, pagkagising nyo, gusto nyong buhay yayamanin, ang sasalubong magandang tanawin at malamig na hangin, aba, yan pong inaalok sa atin ng St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. At kung ngayon pa ho kayo bibili, aba, may chance pa ho kayong manalo ng bagong Honda Click. Maganda umaga, Pilipinas! 49 makalipas ang alas 5. Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Port Dickson, Malaysia. Higit sa 73 million pesos sa halaga ng counterfeit products nasamsam ng NBI sa Caloocan at Valenzuela. Aba, meron din sa Pasay. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nasamsam ng National Group Investigation ang may 73.8 milyong pisong halaga ng mga peking produkto sa mga lungsod ng Caloocan, Valenzuela at Pasay. Nagugat ang operasyon sa reklamong inihain ng Lee Baumgartner Incorporated. Kabisa ng mga search warrant, pinasok ng mga ahente ng NBI ang 7 tindahan sa Pasay City, isa naman sa Valenzuela at isa rin sa Caloocan. Doon tumambad sa kanila may 26,000 piraso ng iba't ibang counterfeit o peking produkto na may Crocs trademark. Naging mapayapa naman yung implementasyon ng search warrant ng Bureau sa presensya ng mga testigo ng respondent, building representative, gayon din ng barangay representative. Makaharap yung mga nasa likod niyan sa paglabag sa Republic Act No. 8293 o ang Intellectual Property Code. Pinaalalahanan naman ni NBI Director Jaime Santiago ang publiko iwasang tangkilikin yung mga pirapang produkto upang protektahan ng intellectual property rights owners at upang hindi na maglipana ang mga peke sa lokal na merkado. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Presyo ng karne sa Bonifacio Market, Caloocan, mas mura ng bahagya ngayong araw. Bakit kaya? Alamin natin mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Naku, bahay buntaga ni Kuya Angel. Mas mura ng 10-20 pesos yung kilo ng karne ng baboy dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. Nasa 380 lamang, Kuya Angel, yung presyo ng karne kumpara dun sa kabilang mga palengke na 400. Ang kasim nasa 380 rin. Habang itong pork chop nasa 390. Yung giniling nasa 380 at yung pata 360 340 hanggang 360 at 410 naman itong liempo. Mas mura ng halos 30 pesos itong liempo at pata. Yung presyo naman ng mga isda, medyo pantay-konti pero mas mura ng 10. Ang bangos na pinakamalaki, ito yung pang-ilaw din ay nasa 240 bawat kilo. Yung giniling o itong galungkong by gel, nasa 220 hanggang 240. Yung mga shrimps, 480, merong yung sugpo, yung maliliit kunti, 500 at 1,000 to naman yung pinakamalaki. Mabibili naman ang 240 ang yellowfin hanggang 360 yung pinakamalaki. 150 pa rin dito ang presyo ng tilapia. Yung presyo pa rin ng ating mga gulay rito, bababa pa rin, Guigel, 40 hanggang 60. Ang labanos, ang hindi nagbabago presyo, 120. Habang yung talong, mabibili ng 40 hanggang 80 pesos bawat kilo. Sa presyo ng carrots, 60 hanggang 80 pesos. Bawang, 60 hanggang 80. Yung sayote, 40. Ang talong ay 40 pesos. Sa repolyo, 60. Petsay bagyo, 60. Ang Tagalog, 70. At ang patata, itong siligal, labuyo, bumaba ng 20. Nasa 80 pesos yung kilo ngayon. At tumas naman ang 100 itong kenchay mula sa 600 kapon, 700 pesos ngayong araw at 200 ang brokoli. Mabibili naman ang bigas mula 40 hanggang 80 pesos bawat kilo. Yan yung price monitoring report mula pa rin sa Bonifacio Market sa Caloocan, RH123. Edwin Duque, kinagulap sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Ay, si Boss Emil Sarmiento may paalala sa mga mapitagan, ha? Paalala po doon sa mga a-attend ng second quarter birthday celebration. Second quarter celebrators magkikita-kita ngayong weekend para po, hindi pala mamaya pala ngayong araw na ito pala yung fellowship, mamayang gabi, ha? Ingat-ingat daw po, ha? And meron daw pong inihandang magandang bonggang pachibog. Akala nyo, ha?
Walang raffle, syempre. Maliban lang kung magdadala si Boss Nick. Ano, sa lahat ng mga celebrators ng second quarter, magkita-kita mamaya sa fellowship. Paalala lamang ho sa atin ni Boss Emil Sarmiento. Maganda umaga, Pilipinas! Ligtas nang nailika sa Jordan ang 21 opisyal na gobyerno ng Pilipinas na na-stranded sa Israel sa gitna ng tumitinding girian sa pagitan nito at ng Iran. Ayon sa Philippine Embassy sa Jordan, sinalubong ang grupo ng mga opisyal ni Ambassador Wilfredo Santos sa King Hussein border kung saan sila binigyan ng kinakailangang tulong at transit visa. Nais sa katuparan ng pag-rescue sa 21 opisyal sa pamamagitan ng Philippine Embassy na nakipag-ugnay naman sa Ministry of Foreign Affairs and Expatriates ng Jordan at sa Jordan Border Security na siyang nagbigay ng entry clearance sa mga stranded na opisyal. Sa pahayag naman ng DFA, ang pagsisikap ay naging posible sa pamamagitan ng close collaboration sa pagitan ng Philippine Embassy sa Tel Aviv at Amman, Jordan. Ngayong linggo ito, inaasahan makakabalik na ang mga naturang opisyal. Kinabibilangan ito ng 9 na mayor, 4 na vice mayor, 4 na dairy industry specialist ng Department of Agriculture na dumalo naman sa isang study program. Ayun. At least study program po yung pinuntahan. Hindi ho mga junket na katulad ho ng pinupuntahan ng ilang mga opisyal na ng Department of Socialization and Travel. Yun bang mga exhibit ko, no? Alam nyo yan, dapat ino-audit ng COA eh. Yung mga foreign travels na yan, tapos mga exhibit, ano ha? I-check ko ninyo, may benepisyo ba ang taong bayan sa mga exhibit na pinupuntahan na ganyan, ano ha? May ROI ba? May return of investment ba? O baka yan bahagi lamang ng lakbay gala ng ilan sa ating mga opisyal. Nasa crisis mode na ang pribadong sektor sa gitna ng umiinit na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, hindi muna magpapadala ang mga recruitment agency ng overseas Filipino worker patungong Israel, Iran, Lebanon at Jordan. Ito'y bunsod ng paralisadong airspace at nakataas na alert level sa mga nasabing bansa. So even the private sector, the recruitment agencies, we have also brought them into crisis mode, if I may say so, red alert. No? Lahat kami naka-red alert ngayon to help anyone, especially in the covered areas, Iran, Israel, Jordan, and Lebanon. Nako, paano kaya yung mga seaman natin, ano ha? Inabisuhan na rin pala ng DMW ang mga ship owner na wag munang magpadala ng Pinoy seafarers sa Yemen at Haiti dahil pasok sa ruta ng mga ito ang gitnang silangan. Nadagdagan pa ang mga overseas Filipino workers sa Middle East na nagpahayag ng interes na sumailalim na rin sa repatriation ng pamahalaan. Ito'y dahil sa tumitinding sigalot sa pagitan ng airstrike ng Israel at Iran. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, pumalo na sa 178 ang mga Pinoy sa Israel na nagsabing nais nilang makabalik ng Pilipinas at inaasahang madadagdagan pa ang naturang bilang. Sana naman yung reintegration program ho nila dito sa Pilipinas in place nang sa gayon hindi naman ho sila mawala ng hanap buhay. Maganda umaga, Pilipinas! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po muli nating paalala. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay hango po sa iniwang aral sa atin ni John Steinbeck. Isa po itong mas kilala siya bilang Nobel Prize winner in Literature noong 1962. Ang sabi niya, all war is a symptom of man's failure as a thinking animal. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Aces na umaga.